aking contact details kung medyo naiiyak kayong mag-inquire doon sa chat group. Ayan ang number ko, 0916-830-1103. Pwede rin sa aking email. And you can also contact me sa Flock Sabinia Messenger. Walang public ha. Hindi ako masyado sa... Okay. What is the content of the course? Based on the description, as a three-unit course, you are here to develop something. The ability to analyze and evaluate arts and produce original artworks. I would like to gusto kong diinan itong original artworks because there are students, may mga estudyante na ang pagkakaintindi ng appreciation ay iba base doon sa description na ibinigay ko. Okay. So, may nagreklamo isang estudyante, Sir, the course is art appreciation. Bakit palagi yung pinagagawa ng artwork? Okay, let's put it this way. Ang apresyasyon o pagpapahalaga sa isang bagay ay mas lalong lumalalim kapag ikaw mismo ay mayroong immersion o experience sa isang bagay na gusto mong ma-appreciate. For example, mas magiging masarap at mas maintindihan mo ang kinakain mo kung alam mo ang mga ingredients diyan at lalong-lalo na kung paano siya ginuto. Maliwanag. Maintindihan mo kung bakit ganoon ang kanyang lasa, bakit ganoon ang kanyang mga rekado, bakit ganoon ang pagkakagawa, bakit ganoon ang pagkakahanda. Pareho din sa any work of art. Maging music man yan, visual, dance, drama, literature, mas maiintindihan mo at magiging malalim ang pagkakaintindi mo kung ito ay hinimay mo base sa isang pagsasaliksik tungkol sa pagkakalikha ng sining na ito. At lalo mong maintindihan ang ginawa ng isang manlilikha kung ikaw mismo ay nagkaroon ng karanasan ng parehong paglikha. So to understand the song, experience to be a songwriter. To understand dance, experience how to be a dancer. To appreciate visuals, try to have some experience to become a visual artist. The course is not intended para gawin kayo mga professional na mga dancer, literary artists, songwriters, visual artists, whatever. It is not the case. Ginagawa natin ito para maintindihan natin ang ating kapaligiran, ang sanlibutan, ang sangkatauhan, ang humanities based on the creativity of some artists. Kaya po, igwa at malaking bahagi ng ating talakayan at gawain sa humanities art appreciation is for you to create or make an original work. Maliwanagan. So, dahil natabi ki magano, ang pagmatay kan iba, ang pag-appreciate isarong art, araw kayo nasa likod ko, matindog ako dyan, pagkatapos hiling-hilingong ko sana, hilingon ko anong color, hilingon ko anong linya, hilingon ko anong texture, hilingon ko ang form, hilingon ko ang balance. Pagkatapos kong appreciation na yan. Yan ay napaka
babaw. Sabi mo sana, admiration. Pwede na siguro. Okay? So, maliwanag po ang content ng ating subject sa art appreciation. Balikan ko para gusto ko pa ang pagkakaroon ko nahiling ko ang pandukuman. Okay. So, let's go back. What are the activities? Sa first week, andito na sana tayo sa discussion ng syllabi, which ginagawa pa lang natin. Yung expectations, halos naintindihan nyo na base sa aking pagkakasabi para na-level natin yung pare-pareho ang ating pagkakaintindi. And then, on the second week, we will be discussing supposed to be the mission, goals, and objectives of the university. Medyo, baga, sa Bicol, saksak na. Because every time you have your first day of the class orientation, ito palagi ang nakalagay. Hindi natin ito maaalis sapagkat ito ay hinahanap ng mga accreditors. Ngayon, para mapaiba ang inyong activity, hindi lang salita, kundi sa panulat at sa paglika ng sining, magkakaroon kayo ng activity 1 that speak about VMGO, yourself, and the art. Mamaya ipapakita ko ang sample. Then, third to fourth week, assumption of the arts. Here, you are going to learn the different functions of art form, the levels of Bumpet, and the relevance of the art. Meron itong module. On the 5th and the 6th week, nakatutok tayo sa literature. Specifically, writing, marito na tayo. Medyo maingay. Madali lang naman ito. Specifically, writing arawit-dawit. Diyan nakatutok ang literary art ninyo. Rawit-dawit composition. After the rawit-dawit composition, by the way, this will be the very, very first formal activity for your art appreciation. Ngayon, pag nagsimula kayo magsulat ng rawit-dawit, see to it na ang napili ninyong tema, ang napili ninyong subject or topic is very close to your self. Kayang-kaya mong dalhin. Sapagkat i-streamline natin ang first activity down to the final activity. Ibig sabihin, tatrabaho ninyo ang isa lamang na tema. Tutuhugin natin. Because after ng rawit-dawit, the next topic is the music, wherein ang pinaka main activity is writing a song. Meaning, from the rawit-dawit that you compose, you will be transforming that into a song form. Kaya, kung ang napili mong theme is about environment, pag ibo mong kikanta, dapat ang tema man, environmental. Kung love song ka o kung love about love, ang kanta mong igibuon about love. So para prepare ka mo sa salong activity na pinugnanan nindo dili sa inot na activity. Meaning, yung rawit-dawit ninyo, i-twist na lang nindo, medyo hihilo to nindo, i-reward nindo para maging lyric form. Or you can even make a song out of the rawit-dawit that you have written na parehong-pareho. Iwag ka na kung mag-edit ito. Kung ano ang pagkasulat nito sa rawit-dawit, pwede na nyo doon na lapatan ng musika para maging isang kanta. That way, nakatipid ka na sa pagparaisip ng pag-ibukang lyrics. Then after the songwriting or music, we are going to have the midterm examination
wherein you will be asked to choose from any of the options given. Pwede kang pumili ng rawit-tawit na ginawa ng isang Bicolano artist at yun ay iyong i-analyze based doon sa assumptions of the arts. Pwede kang pumili ng kanta na komposisyon ng mga local artists natin. Meron ditong mga suggested siya. Or you can even write an original composition or an original rawit-dawit na full description. Kasi dito sa nauna, songwriting at saka rawit-dawit writing, hindi pa naman kayo dito hihingan ng output na buo. Kumbaga, panamit lang para maipakita ninyo kung mayroon kayong natutunan sa mga nasambit na mga topics. But sa midterm examination, talagang full description ng kanta, full description ng rawit-dawit, or analysis ng kanta o kaya rawit-dawit ang mangyayari sa video. Either it's a creative or analytic. After ng midterm, papasok na ang visual arts, wherein nakatutok tayo sa drawing or illustration. Ngayon, yung ginawa ninyo na rawit-dawit o kaya kanta, itra-transform nyo ngayon sa visual. Parang comics strip ang mangyayari dito. Tayo kinagkaperang mga figures. Kung ang topic mo sa rawit-dawit ay environmental, ang iyong gagawin, drawing o kwento ng illustration mo ay tungkol pa rin sa environment. Tayo na ang sinimulan mo. On the next topic, which is dance, you will be tasked to create an original choreography based from the song that you have written or the rawit-dawit that you have written. Magi-bukati choreography. 1 minute man lang. Then, after ng contemporary dance, pupunta kayo sa acting. You will be acting out this activity na previously done, previously written. Sa elements of acting, actually, ang hinihingi dito ay monologue. Okay? So, magmumonolog kayo. So, pinakaroon ng sadiri. Tapos ng monologue, we will be discussing the elements of video, the basic video editing. Sapagkat, ang inyong final activity is a submission of a video recording of any of activities for the options given. Okay? Nakulong ka mo din papipilian. Kung matibayon ka sa literature, piliin mo ang rawit-dawit. Kung maray ka sa music, music ka. Maray ka mag-drawing, illustration. Kung maray ka mag-ballet, dance. Kung matibay ka mag-acting, monologue. Pagkatapos, yon video clip na yon ay kabuuan ng iyong ginawang output. Maliwanag. At nandito rin sa inyong syllabus ang ibang panahon o kaya mga dates na importante na dapat kawang kasabitan sa inyong activity. Okay, let's go to grades. Class standing means yung mga outputs ninyo. Okay? Kung meron man tayo na hinihingan kayo ng mga discussions sa discussion board, makikita rin dito. Pero ang pakihurong ko sa inyo, kung dahil ko maka-attend kang klase, waraan issue sa kuya na maray. Ang importante sa kuya, outputs kan sa indong mga activity. Mas maray ng
na babalanganan so pag-attender kang klase kaigwa man sa nating module kaysa dahil kaki sinabmit na outputs. Output based ang ating subject, ang ating course. So, do all things that you can do so that you'll be able to submit your outputs. There are deadlines given. And those people who are submitting on the time, siyempre, medyo sabihin natin na tumugma sila sa hinihingi na requirements. But just the same, I am still giving considerations to those students who fail to submit on time. Pero siyempre, maapektaran ang sa Indo dahil peri ba sa kultura ang pag-train sa Indo na maging professional ka mo pag-abot sa mga bagay na pighurunan. Okay? So, I am giving consideration, especially if the reason for not submitting the output is very obvious naman na reasonable. Pero kung ang rason na rin ako, na sir, maluya ang connectivity ni ang sa kuyang internet, ang sa muyang internet, maluya ko. I-check ko iyan. Pag nainig ko ang FB group nindo na very active ka mo, ruwal daw halo, sigwa kung ano-ano, pagkatapos na sanunin daw ako na maluya ang connectivity, rimati ka mo sa kuya. Anong rason tali makasubmit kan output kung sa Facebook very active na hiling mo na nakikipag ano sa mga post o kung ano-ano pang mga activities. Madali untabi ang pagsilaot ng estudyante kung nag-utik man sana. If the reason is something about medical, you can show me the medical certificate o ng problema ka. O pwede mo nga na, o sir, paano kayo ni sir? Kaya ako nagpa-hospital ka na, dahil man kaming kwarto, nagdulog mo ang sipon ko, o ako dahil sana ako, ang pinaka-importante lang is respeto. Let me know if you have a problem why your output submission is affected. Waraan ang problema. Then, when time comes na nahiling ko sa sakuyang record ng estudyante dahil mga submission of output, I am giving some kind of reminder. Pag ang estudyante, dahil pag nag-submit sa reminder ko, another reminder ibibigay. There are two things na pwedeng mangyari after this semester. Estudyante. You pass or you fail. I discourage myself to give an incomplete grade. Why? Sa mga panahon na itabi, mapagalon ang pagtao in incomplete grade sa estudyante. Because once the grades are posted, diin na iyang pwedeng mahirukan maestro. Ang ibong maestro kung igwaki pag-aapod na rectification o pagbabago ng grades dahil from incomplete bibigyan ng rating. Kaya puwan niya pang magsurat sa mga kinauukulan upang mabuksan muli ang kanyang rating or sa pag-encode ng grades. Dakula ko na perwisyo sa patuya. Why? Kamu man ang estudyante, ay pwede nung magkuhanin completion form, mabayad ka mo sa, sa cashier, and just the same, matao manglaray ka mo kung ano ang sa indong deficiency sa klase. Para maiwasan yan, ang ginagawa ko, kung kayang ipasara ang estudyante, ipapasara ko iyan. Halimbawa, mga 50% ngayon ang output sa naang nasubmit. Pag sa kuyang pag-computer, nag-press pa man, ipapasara ko iyan. Pero kung dainang gadang estudyante ki-outputs, dahil ko kimaginibo, ang pinakaregalo na pwede kong ibigay sa kanya is drop. Supposed to be, para mandap ang estudyante,
dapat nagpapaalam ang estudyante na, Sir, I am drafting. Para formal ang pag-draft ng estudyante. Pero, para makonsiderar man, sa makanusun tabi sa transcript of records na igwa 5, to consider that, ida-draft ko na lang para mas malinig, mas magayong paghilingon. So, tandaan, either you pass or you fail. Kung ang incomplete gusto mong magpagal, sige, pakiurunan, matagal naman sa pakiurunan, wala ang problema sa kuya. Pero mapagalo na maritabi ang pagka-okay completion of grades sa mga panahon na ini. In this course, you are allowed to speak, to write, to discuss in the most convenient dialect. Pwede kang mag-Bicol, which we encourage, especially sa discussion kan mga Bicol artworks, tarawid-dawid. You can discuss in Tagalog kung pwede na. Sabi ko nga, sa rawid-dawid, hindi yan po pwede pag gumawa kayo ng rawid-dawid. Pero discussion nyo, pwede kayong mag-English, pwede kayong mag-Bicol, pwede kayong mag-Tagalog. Because the art course, one of its objectives is to develop you to appreciate your own culture. And language is a very important ingredient in the promotion and development of culture. Kaya nga may kasabihan, for every culture, there is a unique, for every language, there is a unique culture. Kasi ang language is carrier ng kultura. Kaya, kumaano nindo ang discussion ko, sarlaksala. Tanong, meron ba dito sa klase ng 2A at saka 2B na hindi nakakaintindi ng Bicol? Para at least alam ko. If any one of you here na hindi nakakaintindi ng Bicol, kindly acknowledge, let me know, para sa mga susunod na discussion ko, hindi ako mag-Bicol for the sake of 1 or 2 students para maintindihan ang aking discussion. Igwalidig taga-India, may taga-Amerika, may taga-Ukraine. Meron ba? Hello? Parang wala na yata mga tao sa mundo. Meron po bang tao? Pakibuksan nyo nga ang screen nyo. Meron po, sir. Buksan yung screen nyo para siguro din yung tiwa-tiwa. Pagkatapos na kang kauron, ganoon na itong ibigbubuat. Buksan nyo ang screen nyo. Baka ang kampang ko si Ina nindo buda si Ama na nindo. Tutugang nindo. Open your screen. Okay. Ay salamat may mga kahurong pa ko. Una ko buwa-buwan ako din si tiwa-tiwa na dahil magkakahuron. Okay. So balikan ko yung lesson natin na online. Hindi natin kailangan ubusin ang 1.5 hours sa diskusyon. Balikan ko garay ang sasabihin ko sarong kapatalan na so sinabi ko doon sa module, sinabi namin sa module, ay uulitin ko pa sa inyo. And this is also to give you some consideration, especially doon sa mga estudyante na nagtitios na pati ang pambakal kilod sa cellphone na magdidipisilan na magamit ang iba nindang data sa iba pa nindang subjects. Sabutan nindo. Baluaraw na ang isa indong teacher, buong 3 hours, inubo sa inyo, ano pang gamitin nindong data sa masunod? Mumuda-muda akong pa sa maestro. Sa maestro, kung ngayon yung dakulo, may pagpatabi, inubos niya sa 3 oras. Yan, man kinasabutan niya sa pag-discuss niya. So, yan ang nangyayari kung bakit ang ating discussion for purposes of clarification, for purposes of giving you basic instruction, we can only last for around 30 minutes or 45 minutes. But not
to consume all the 3 hours or 1.5 hours. Masaya ko kan, matitiyan ako kang kiliwoy, yung tatrimate na kita kan. So, kaya na mangyari. And, if kailangan ko na i-make ang individual class, I will be announcing that sa klase through the chat group. Kaya dahil ako patapig para kuliton, alas 12 ang bangge, alas 11 ang bangge, machat pa sa ko, Sir, may meeting kita sa aga, garukot-kotisan. Pero di ko ng tipla mo, biglang nagkunyo sa cellphone mo, tanghapon mo sa nakan estudyante, Sir, may klase kita sa aga, pakito pawara sa natabihan sa dirinindo. And please, do not ask questions that are self-explanatory. Questions like, binugtakahan na kisa, sinabihan ni Sir na, on 1 page only ang output. Haputon ka, Sir, perang kupon bantagan suratan, natakong ko na naman na. Iyan ang refleksyon kan mga nagsusunod sa mga trolls. Kunyan ha, mabukukan araw ka na klase ki estudyante na, syunga-syunga. Taga Bicol University, dito ka magsabot, engineering pa. So, hopefully, ang mga kahurong ko ini sa mechanical engineering, bakong mga syunga-syunga ang kunyan mga hapon. Okay, so that's one. Next, kung madrop ka mo, dahil kaya kang powers ng tapuson ang semester, do it on or before midterm examination. Because that is the time for dropping. Now, wala ka na ibigay ng mga outputs. For example, may mga estudyante na nagpiling sa kuya first meeting. Ang sunod ka na pagpahiling, midterm. Pagkatapos nag-text siya kang midterm, wala siya mga outputs. Pagkatapos ng midterm, nawala naman sa linya, malawag naman sa utro, finals. Ang feeling niya, ang karelasyan sana, pag mataon na kan, long examination. Do not do that. Because, ano ang basehan ko kang grado sa Indo? Another thing that I would like you to, sa first outputs Indo, magbibigay ako ng mga comments, kung ano-ano sa mga comments na iba. Ang mga susunod na yan, makita nyo na lang, recorded, evaluated. Ipinapakita ko lang sa inyo, kaya kung bakit ako nagbigay ng comments sa unahan, para makita ninyo na kung ano ang aking ginagawa. Because I am not the kind of teacher na hilingon sa output, matangan sa kisame, mata okay grade. Dahil ko tanandad ako pa ko estudyante because I have several students na so output na binigay sa akin ay galing sa previous outputs na sinabit sa akin ng estudyante. Meron ako mga files niyan. Liniwat sa naso pangaran, pero exactly the same na output na submitted na sa akin previously. And there are also students, halimbawa, rawit-dawit. Kung ano ang sinabit doon sa previous ng activity ng rawit-dawit, ganun din ang sinabit sa akin, walang pagbabago pagdating doon sa full sa iba pang activities. Huwag niyong gagawin yan dahil si Sir Nindo, mas kaya rin na sa dual citizenship, dahil iba man pigpulian. Kaya ko pa man marumduman na ang sa imong sinabmit, saro tabi na pigapuntang binasa-basa. Ano ang binasa-basa? Kumbaga sa maluto, rinitoke na sana. Or bako nga ning ritoke, ininit sana. So do not do that. Okay. Ano pa ang gusto kong ipaliwanag sa inyo? After this discussion, I would like to present to you your first activity. Kasi ang activity niyong una ay tungkol sa discussion ng inyong sarili in relation to your artwork at saka sa VMDO or 4 pillars of the university. Okay. Ipailin ko sa inyo ang sarong sample ko sarong estudyante.
Tingnan nyo ang sample na ito. Okay. Ang gagawin ninyo, kayo ay pipili ng isang bagay, hayop marami, di ba? Sa harong panoda pulo na hayop, mga hayop kamo, dahil pa kamo ng luluto, dahil pa kamo sarap na, dahil pa kamo minamaraka, dami-dami ang hayop sa bahay. Hindi alam ng nagsasabi na hayop ka, siya rin na hayop, dahil siya ang ama, siya ang ina, siya ang kapatid. Okay, balikan natin. So, pili ka mo ng hayop, bagay, alaman, cartoon characters, whatever, na sa palagay nyo, best represents your personality. Ano ang isang hayop, bagay, na masasabi ko naglalarawan sa aking pagkatao? Ang napili ng isa kong estudyante ay isang elepante. Ngunyan, dudruwin ko nito ang elephant. Ang twist dito, para makita natin ang creativity, kasi yan isa yan sa mga basihan. One of the features of this activity is for you to be able to simulate your name sa output na o artwork na ginawa ninyo. So, mayroon ito tinatawag na name simulation. Ang pangalan ng aking estudyante ay si George. Siguro, alam na ninyo kung nasaan ang pangalan ni George. The most important thing that you have to understand kapag sinabing simulation ay ang pag-incorporate ng inyong pangalan sa isang larawan na hindi halos napapansin nandoon pala. Nasaan ang pangalan ni George? Nasa may likuran, malapit sa buntot ng elepante. George. George. So, nang tingin, hindi mo papansin na nandiyan pala ang kanyang pangalan. Yan ang gagawin nyo. But, never make an artwork na kung saan ini-spell out nyo sa labas ang inyong pangalan. That is already a violation of the instruction. Binugtak din sa talinga, hili ko na maray. Digdi, hili ko na maray. Sa luwas pa. So, incorporation, simulation means that your name is written on the object, animal that you have written without even knowing that nandoon pala ang pangalan niya. Sa baba ng inyong drawing, magbibigay kayo ng discussion. Ang unang discussion has something to do with art. Lahat ng elemento, colors, lines, ano pa? Ano pang mga elements ng arts? Ipagparagyanin doon sa kunin doon. Lines, colors, textures, forms, whatever that you think is representative of your personality, i-discuss din yan. Halimbawa, gumamit ka ng kulay red. Ma-discuss ka duman. Red ito sapagkat mayroon akong isang ina-idol na tao na ang color ko din niya ay red. Think ako. Yan, ganon. Maaari kayong gumawa ng isang representation na expressionism. Ibig sabihin, katulad ng kay Van Gogh, yung kulay sa mga natural ay iba sa kanyang ginawa sapagkat meron siyang rason. Nasabot ang hinduan? Dahil mabut sabi yun na ang mangga dahil pwedeng maging pula. Pwedeng maging pula ang mangga. Kaya yung gusto mong kulorkaan because you are trying to express something. First paragraph. On the second paragraph, you are going to relate yourself sa artwork ninyo and at the same time, doon sa 4 pillars of the Bicol University. Of these 4 pillars, alin ba doon ang pinaka-dominant sa akin?
Yung bang scholarship dahil maano ako sa pag-aaral, yung bang leadership because I have a leadership skill or whatever. I-discuss din doon. Makikita niyo yan sa instruction po. Yan ang inyong first activity. Klaro? May tanong kayo? Wala. Kung wala, let me present to you the officially listed students sa klase. Kung wala ka mo dito sa official list, amot sabihon, alien ka mo sa klase ini. Maski mag-attender ka sa kuya bilog na semester, pero wala ka sa official list, I cannot give you your grade because wala ka sa lista during the encoding. So if that is the case, please try to contact your registrar for you to know kung bakit wala ka sa official list. Okay? So, tingnan niyo kung nandito kayo sa listahan ng mga ng mga alien. Sige, tingnan natin. Okay. BSME 2A, page 1. Ano po, kung po pwede, paki-acknowledge kung nandiyan kayo. Okay? Kung nandiyan kayo, magsabi ki-present. Kung absent ka, magtara, magrala sa kuya. Sir, absent ako? Kayo? Sige. Tunan natin. Ay. Okay. Ababa? Nandiyan ba? Present po, sir. Very good. Diba? Aburdo? Naglakaw-lakaw siya, Burdo. Arellano? Present po, sir. Taga-saan ka, boy? Taga-saan ka? Korea? From where are you? So, pag sinabi ko, pag sumagot sa akin, ibigay ko from what planet, ha? Okay, Arellano. Where? From where? From Donsol po, sir. Present po. Okay. Sige. Arnusa? Absent? Wala? Okay. Bapilar ba to? Bapilar? Bapilar, sir. Present. Bapilar. Present. From? From From? Santo Domingo, Albay. Domingo. Madadaw mo ang mga jingle ko dyan sa Santo Domingo, mga politiko. Okay. Baron. Baron. Wala. Bunto. Okay. Sinandiyan na bubukas na ni Mike. Okay. Bunto. Wala ba? Burrito. Present po, sir. From Ligaw po. Ligaw. Okay. Buen. Present, sir. From Legazpi po. Legazpi. Calliope. Present, sir, sa Ligaw po. Dahil ko ni Midbilan masunod na yun eh. Kanyo. Kanyo. Anang kanyo din karne ni otak. Klase ni Igwa pa hindi ka may hangover pa ang kanyo din karne ni o kang birthday ni tito niya. Kunsina. Present po from Tiwi. Okay. Konde. Present po, from Daraga. Okay. Consuelo. Present po, sir. From Tiwi. Okay. Cuera. Present po, sir, from TV, ma'am. TV. Gacosta. Wala? Guray? Guray. Nandiyan ba si Guray? Wala si Guray. Si Guray, wala si Guray. Impal. Present po, sir, from Sorsogon. Ladisla. Present po, sir, from Sorsogon. Lagko. Ano ba si Lagko? Wala si Lagko. Okay.
I think this is page 2. Okay, tama. Diba yun? Okay. Lagunday. Lagunday. Fourth year na sila Lagunday, ah. Number niya silang Gunday? Wala sila Gunday? Okay, wala. Liabres, Present po, sir. From Pilar po. Pilar. Yaneta, Present po, sir, from Daraga. Luxin, Present Daraga, from Legazpi. Luces, maliwanag yun. Sir, from Daraga. Daraga. Luzon. Luzon, kasi nasa Bisaya. Makasinan, Present, sir, from Legazpi. Morante, Present po, sir, from Bakakay. okay, Navarro, Present po, sir. From Legazpi po. okay, Orellana, wala, Par, Sir, from Biglaw. okay, Pascual, Present po, sir, from Tabang. Pram, taga saan kami sa Tabaco. Pascual? Tabaco. Reales, Mario. Present po, okay. From Legazpi po. Suquinya. Present, sir, taga-Tabaco. Ano na yun eh? Suquinya o Suquinya? How do you Suquinya. pronounce your Suquinya? Soria. Sokenya po. Soria. Ano ba? Present po, sir. From Malinaw po. From Ay, Malinaw. Balading kayo. Balading. Bako man po. Saan? Awang po, sir. Awang, Mara. Surita? Present po from Daat Camarines Norte. Malayo. Tabuso. Tabuso? Tabliso po yan, sir. O, Tabliso. Taga saan ka na yung Catanduanes? Naga City po. Oo. Grandparents po, taga Catanduanes. Sabi na, basta letter T. Trillanes. Present po, sir. From Ligao. Taga saan ka na? August, taga Ligaw. Senado. Ligaw. Okay, next group. 2B. Alemanya. Present po, sir, from Kamalig Albay po. Argarin. Present po, sir, from Erosin, Sorsogon po. Azanza. Present, sir, from Virac, Catanduanes. Baloloy. Present po, sir, from Santo Domingo po. Sabi na. Barsaga. Present po, from Tabaco. Barsabe. Present po, from Legazpi. Bilulo. Present po, from Malilipot. Sabi na. Bragais. Present po, from Tabaco. Culiao. Present po, sir, from Legazpi. Diramas. Diet. Ano yun eh? Diet? Dick. Jake. Ano ka, Jake? Wala si Jake? Erlano. Lumilipad. Wala. Iskilyon. Present po, sir. From Masbate po. Puring. Puring. Present, sir, from Sorsogon. Galvez. Present po, sir, from Legazpi. Jubilia. Wala. Imperial. Ang Tabaco. Wala rin. Labitag. Lumangaya. Sorsogon pa rin. Present po, sir. From Legazpi po. Luna. Present, sir, from Daraga. Okay. Last list. Labitag. Nandiyan na. Lumangaya. Nandiyan na. Luna. Madronyo. Present po, sir, from Lupi Camarines, sir. Minsias. Present po, from Sorsogon. Nanali. Nanali ba to? Nanali. Nate. Wala. Pass. Bernardo. Nandiyan si Ferran live na. Ay, present Bumalik ba si... Okay. From Nag-live pa kanina. Okay. Rabe. Present, sir, from Malilipot po. Okay. Rico.
Present from Daet Camarines Norte. Robles. Robles. Ora pa. Rodriguez. Present po from Legazpi. Sikad. Present po, sir, from Sorsogon. Santa Ana. Present, sir, from Sorsogon. Oiching. Present po, sir, from Sorsogon. Okay. Villamia. Okay, meron tayo galing ng Japan. Yamada Tsuyoshi. Yamada. Wala? Siguro nasa Japan. Okay. So, dahil nagpakilala kayo, magbibigay din ako ng konting background sa kung sino ining agta na kampang nindo. Siguro, ang iba kong mga artworks, aking mga creative works ay napapakinggan nyo. As an art teacher, I am into music production. And maybe some of my works na papakinggan nyo. I am the composer of Ibalong, Ibalong. Also, those who are from Pulangi, whenever you hear one town, one people, from Pulangi, that's also my work. Those who are from Tabaco, that's my work. Hindi ko maalala yung tunog ng Longganisa Festival ng Binubatan. I am also the author of the Longganisa music ng Binubatan. Those who are from Libon, I am also the arranger of their music. It's not a original song, but it's a folk song, and so kumbaga gusto sa indang patron, kinarawan ko lang sa musika ninda, inareglo ko tapos na. Okay, what else? Nang buhay pa, nasa ere pa ang station sa Ligao. Your music, your station, your Sky Radio, 93.1 station ko yan. That's the Sky Radio. I am the voice behind that radio station ID. And ano pa? Okay. I am also into, aside from the festival music, I have lots of music for the church because I am the choir organist of the Parish of Molinaw since 1982, Gurang Sir. And I have written several pieces for liturgical songs. I am also into theatrical presentations. And some of my works, especially the Sayaw Kantulong Bulod of the Marian Festival, ako ang gumawa ng music niya. Also, kung nakapanood kayo ng Pamitisan kan Bulkan sa Bicol University, I was also a composer and the musical director of that, together with Mr. Bermundo. And many other theatrical plays which I was a part. And kanina sabi ko, Santo Domingo marinig ang boses ko because I am also into political jingle writing because I own a home studio. And some of my works you can look browse it through YouTube. Hanapin nyo lang si Plok Chavinia. At ang pinaka-latest ko na makikita nyo na production ko, na produce ko, ay yung Dakul na Okdanta. Hanapin nyo sa YouTube. It's about the COVID-19. Seryosong setup sa lyrics na sa buang. Okay? So, pwede nyo hanapin Dakul na Okdanta, Plok Chavinia, makikita nyo agad yan. Okay?
So, what else? I am also the chairman of the Humanities Department. So from time to time, para akong nawawalang magic because of so many concerns of the department, and also being the back chair of the Bid and Awards Committee ng college ng Arts and Letters, medyo nagbibisi-bisihan din tayo. So that's why, ang sabi ko sa inyo, there will be times wherein we will not be meeting via online synchronous meeting. But instead, I will just be uploading the materials, and if you have any queries, you can just call me or text me kung ano yun. But of course, I will see to it that activities, tasks, which need to be clarified or given some additional instruction via online, magbibigay ako ng announcement kung tayo ay mag-meet. Para mas lalong maintindihan ang inyong gagawin. Okay, people? I am very particular when it comes to the submission of the output, and especially pagdating sa following of instruction. Walang estudyante na hindi pwedeng pumasa kung ang output niya ay pwedeng ipasa. But I do not subscribe to some political statements that walang estudyanteng may iwan in the academy. And I would like to say it very clearly. Hindi po ipinamimigay ang grades. Pinagtatarabawan. Takon arugan ang satuya na kaisipan, kamili pandemic, ipasar sa ng ipasar, pinabababa nyo ang standard ng inyong eskwelahan, ng inyong katauhan. That is unfair to those who are working hard. That is unfair to those who are doing well. Kaya, just do your work, just do your task, and there is no reason kayo bumagsak. But hopefully, hindi maging kultura ng klaseng ito ang tinatawag na napaka-grade conscious. Minsan may mga estudyante na ang paghuna kang pagkabuhay nila sa kinaaban, nakadepende na sana sa aralang kaw na grado. It's not bad to aspire for high. Bakuan maraot. Pero kung aramo na ang gradong nakuamo, magkakanigo sa ginibo mo, sa tinao mo, sa performance mo, there is no reason for you to bring this concern, lalo na pagpapaabot na sa Facebook or social media. Do not do that because there are students na pag naka-receive hababa, sala tulos kang teacher. Maybe mayroong pagkakamaling nangyari, but if that is the case, if you have problems with your professors, with your teachers, talk to them. Yan ang pinaka-importante. Dahil kayang solusyonan kang publiko, kang social media community, ang problema mo between your teacher and yourself. I am bringing this to you because there are already lots of cases, not only from the higher education institutions, but from the Department of Education na biyo ng pagmumuro na si teacher. Pinaka-importante sa gabos, bako sa katalian, bako sa katalinuhan, kundi sa kultura, sa ugali, sa attitude. Because that is a reflection of your training, of your environment. Kung naroon ka ng pagkataong pagkapahiling mo sa publiko, ma-reflect magraray sa pagpadakula ng mga magurang nito. So, perming na umaw, perming nararaot, si May Buda si Pai.
So kung may problema ka mo sa ko, may problema ka mo sa ibang teacher nindo, talk to me, message me, sir, di ako makakasabit ka ini, tapos niyan, nagkukurso ako. Kaya pwede mag-ibo, makulog ang ngipon ko. Oh. So, walang problema. Just let me know so that I will be able to understand. Kung dahil man ka mo kaya magtaram sa kuya, just the same. Maski late yan, isubmit mo, kada o kirason, nasabihin ko sa iyo na, ita kagraduhan, taday ka. Kung nahod yan ka, submit mo nilaray. Ang pinaka-important sa kuya, may output kang ginibo. I am giving you deadlines because that's part of the activity. Okay? So, kung may problema, magtalang sa ko, tanganing masabukan. Paliwanag, putrong ko, magtaram, tanganing masabukan. And, balik ang graray, pwede ka mo mag-Bicol, pwede mag-Tagalog, pwede mag-English, mag-Espanyol, mag-Italiano, kung gusto nindo, tanganing mas ma-express nindo ang sabi nindo sa mga diskusyon sa TV. Okay. Pakibukas ng yung mga sarado at mag-screen share tayo. Gusto ko na ang makiray nindo, buda mga book nindo, pakarayo nindo, tagaro ko mo makinig ba sa ito, karong kinarikig sa matipuso, buda, mabatag. Ini paano ang kada retrato na screenshot ko, pito padara ko sa Rappler, buda sa kunya. Niya, nagwarapon, baka mo naman magayon. Oh. Ano ikasupungin na pa mga pandok naan? Okay? Okay. Sige, bukasan ang. Okay? Alam mo na, i-save ka daw ang